Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sumang-ayon umano si Gretchen Barreto at ilan pang kasama nang tanungin ni Atong Ang kung dapat nang iligpit ang mga sabungerong nandaya. Ayon pa rin yan sa whistleblower na si Dondon Patidongan na nagdetalye ng mga nasaksihan at narinig sa isang pulong ng binansagan niyang Alpha Group. Ito po ang grupo ng mga taong pinakamalalapit kay Atong Ang kung saan kabilang umano si Patidongan. Gayun din anya si Barreto at iba niyang isinangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Narito ang aking pagtutok. Kuha ito sa binyag ng anak ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Tumayong ninong at ninang doon ang matagal niyang naging boss na si Charlie Atong Ang at ang aktres na si Gretchen Barreto. Ang pangalan ng anak ko, Don Chenle. Doon ko kinuha yung Don sa akin, yung Chen, Gretchen, yung Le, Charlie, yun kinuha ko yan. Kinuha ko sa pangalan nilang dalawa. Kinuha rin niyang ninong ang isa pa raw kasosyo ni Ang na si Engineer Celso Salazar. Silang tatlo, idinawit ni Patidongan sa kaso ng mga missing sabungero. Kwento ni Patidongan, magkakasama daw sila ni Barreto at Salazar sa Alpha Group ng negosyante. Grupo raw ito ng mga taong pinakamalalapit kay Ang na may-ari ng Lucky 8, StarQuest Incorporated, ang operator ng sabungang Manila Arena. Sa isang pulong daw ng Alpha Group, tinanong sila ni Ang kung dapat daw dukutin at iligpit ang mga sabungerong di umano'y nandaraya. Kabilang daw si Barreto sa mga sumang-ayon. Alam niyo naman na kasama ni Mr. Atong Ang yan at saka Alpha yan. Pag sinabing Alpha, doon sila, kasama sila sa nagmeeting-meeting. Kasama siya sa pumayag na walain yung mga sabungero. Ngayon, isa sa tumas ng kabayan. Si Gretchen Barreto. Tumaas ang kamay, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, napayag siya na pumabor siya doon sa kagustuhan ni Mr. Atong Ang. Okay. Kasama sa pumayag si Gretchen Barreto? Isa siya sa pumayag na walain yung mga nagtsutsupi. Kasi sabi nga ni Mr. Atong Ang, pag hindi natin gawin yan, babagsak yung negosyo natin. At imposibleng tututol siya, katabi siya mismo lagi ni Mr. Atong Ang pag nag-meeting. Ibig sabihin, taasan ng kamay yun? Paboran yan, tinitingnan kung sino ang against o hindi. Meron ka pa bang ibang ebidensya kay Gretchen? Lagi kasama ni Mr. Atong Ang yan. Ilang beses daw niyang nasaksihan ang ganitong meeting sa may malaking opisina sa Manila Arena. 6 sa mga nawawalang sabungero ay huling nakita sa Manila Arena base sa CCTV na ito noong January 13, 2022. Kaya si Patidongan may pakiusap kay Barreto. Kay Ma'am Gretchen, para matapos na to, Madam, total, tulungan mo na ako sa kaso dito para maawa ka naman, makonsensya ka naman doon sa mga nawalang sabungero. Hinihinga namin ng reaksyon sina Ang, Barreto at Salazar sa mga bagong pahayag ni Patidongan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Kasunod ng pagturing ng Department of Justice kay Gretchen Barreto bilang suspect sa kaso ng mga missing sabungero, iginiit ng kampo ng aktres na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero. Sa isang payag, sinabi ng abogado ng aktres na si Attorney Alma Malyonga na wala daw siyang dinaluhang meeting kung saan hiningi ang approval para sa pagkawala ng mga sabungero. Inimbento lamang daw na ang kwentong yun. Nalulungkot si Barreto na dahil dito, naging tampulan siya ng hindi magandang spekulasyon na nakabase sa chismis. Giit niya, ang alegasyon ng umano'y whistleblower na si Julie Dondon Patidongan ay batay lamang sa suspetsa. Kahit wala daw itong nasaksihang ginawa o sinabi si Barreto, malisyoso daw itong gumawa ng spekulasyon na sangkot si Barreto dahil malapit ito kay Atong Ang. Narinig lamang daw ni Barreto ang pagkawala ng mga sabungero at wala siyang alam tungkol dito. Hindi raw siya nag-operate ng sabungan, wala ring papel sa e-sabong operations at isa lang daw siya sa 20 investor na kung tawagin ay Alpha members. Kinumpirma rin ni Barreto na may nagtangka umanong nangikil sa kanya kapalit ng pag-alis ng kanyang pangalan sa listahan ng mga suspect. Tinanggihan daw ito
dahil wala raw siyang ginawang mali. Handa raw makipagtulungan si Barreto sa investigasyon at nananawagan siya ng patas na proseso. Naka-restricted duty na ang 15 pulis na idinadawit sa pagkawala ng mga sabongero. Binigyan na rin ng seguridad ng pulisya si Dondon Patidongan. At nakatutok si Chino Gaston. 15 pulis na isinasangkot sa pagkawala ng mga sabongero ang inilagay na sa restricted duty ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Nag-carry out na executions. Under restricted duty na sila. They have to report already to officers para doon na sila. Para hindi na sila makasakit. Nabasa na rin ng kalihim ang statement ni Julie Dondon Patidongan na dati gumamit ng alias Totoy. Alam ko signed na yung statement na yon, pero just the same, may statement talaga na nabasa ko. So hindi ba maganda kung may update na rin? Oh yes, ano yan kasama na yan sa complaint i-file natin . Bukod pa raw ito sa ibang ebidensyang hawak na ng DOJ. Marami tayong iba-ibang klaseng ebidensya. We have CCTV footages. Marami tayong ibang hawak. Pero ayon kay Remulla, hindi madali ang pag-iimbestiga nila. Mabigat lang talaga itong laban dito kasi nga sobrang daming pera at sobrang daming koneksyon. Actually, there are 20 people in the Alpha List. Ang tinatawag na Alpha List, yun yung Alpha Group ng Isabong. The Alpha Group is the main group that run the show at Isabong. Samantala, binigyan na ng security ng PNP si Patidongan. Andiyan ang WPP nakaalalay lang, but so far, the security is under General Torre. Kinausap din ni Remulla ang mga kaanak ng mga biktima na nagpunta sa Justice Department. Sabi nila, nabigyan sila ng linaw at pag-asang makakamit ang hustisya. Hindi na kami nagulat kasi in the first place, doon sa ibang kasama namin, doon naman sa lugar niya nawala. No? Tapos yung brother ko na si John Lasco ay isang master agent. Wala namang ibang pwedeng pwedeng taong may interest sa kanya kung yung kapatid ko nga ay nakagawa ng hindi maganda. Alam namin, hindi na kami magugulat noon pa. Dahil naririnig namin na kahit nung hindi pa nakidnap yung anak ko, dahil naririnig namin na may ganyan na pangyayari. Hindi namin titigilan to. Talagang kailangan ng hustisya. Alam mo, ang kaluluwa natin bilang mga Pilipino nakataya rito. Dapat dito hindi tayo pumapayag na pera-pera lang ang naging Panginoon ng Pilipino. May impormasyon na rin aniya sila kung saan sa Taal Lake posibleng itinapon ng labi ng mga nawala. Pero nagpapatulong pa rin ang DOJ sa Japanese government para sa kanilang remotely operated vehicles na pwedeng sumisid at lumika ng mapa ng lakebed. Ilan sa mga kaanak ang gustong sumama sa paghahanap ng mga labi sa Lake Taal. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Iprinisenta ng whistleblower na si Dondon Patidongan ang petty cash voucher na patunay umano ng mga ibinabayad nila sa mga pulis na tumatrabaho ng utos ni Atong Ang. Ang halaga sa isa sa mga voucher, mahigit 2 milyong piso. Tunghayan sa aking pagtutok. Sa kwento ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy sa GMA Integrated News, ang go signal sa pagdukot at pagbatay sa mga nawawalang sabongero ay galing umano kay Ang. Nalalaman daw niya ito dahil isa raw si Patidongan na kumakausap sa mga pulis na gagawa ng lahat ng utos. Sa kada utos, may bayad daw. May buwanang payola rin daw ang ilang pulis mula kay Ang. Noong Martes ng gabi, ibinigay na ni Patidongan sa mga pulis sa mga petty cash voucher na ito na naitago raw ni Patidongan. Sabi niya, ito raw ang patunay ng mga binabayad nila Atong noon sa mga pulis. Ang isang petty cash voucher nakapangalan umano sa isang police colonel na may halagang 200,000 pesos. 2 million pesos naman umano para sa isang police lieutenant colonel at mahigit 2.6 million pesos umano para sa isang unit ng PNP na siyang tumrabaho raw. Intel lang kasi nakalagay doon. Pag sinabing Intel, yun na yung 500,000, yun na yung bayad sa mga pinatay nila. Yung overall naman na kinukuha ng isang kernel, yun ang monthly niya, 2 million. Ano kapalit nun? Ba't yung binibigyan ng 2 million?
Ay, yun na yun. Sa trabaho, yung protection lahat na. Yun yung, kumbaga, mas malaki yung kernel dahil mga tao niya yung nandun. Sabi ni Dondon, paninindigan niya ang mga sinabi niya hanggang korte. Hinihinga namin ng reaksyon si Ang at ang PNP sa mga bagong pahayag ni Patidongan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Tinawag ng kampo ni Gretchen Barreto na belated embellishment o pahabol na dagdag sa kwento ang bagong alegasyon ni Dondon Patidongan. Sinabi kasi ni Patidongan na isa umano sa pulong sa kanilang dinaluhan, nakita niyang sumang-ayon si Barreto sa pagligpit sa mga sabungero. Ayon sa kanyang abogado, lalo nitong pinapatunayan na nag-iimbento lamang si Patidongan. Bago niyan, tinawag ng kampo ni Barreto na espekulasyon ng mga naunang basihan ni Patidongan para idawit ang aktres. Narito ang eksklusibong pagtutok ni Marie Zumali. Sa unang pagkakataon mula ng isangkot ni Dondon Patidongan sa pagkawala ng mga sabungero ay nagsalita na ang kampo ni Gretchen Barreto sa pamamagitan ng kanyang abogado. Mariin itong itinangging may kinalaman ang dating aktres sa pagkawala ng mga ito. For the record, do you categorically deny the involvement of Miss Gretchen Barreto in the disappearance of the Sabongeros? We deny it. She denies it. Categorically. Dahil? Because the fact of the matter is, wala siyang kinalaman doon, wala siyang ginawa, wala siyang sinabi that connects with the disappearance of the Sabongeros. Nabahala umano sila noong unang banggitin ni Justice Secretary Boying Remulla na suspect na si Barreto. Pero habang pinakikinggan-an niya ito, ay lumalabas na wala pa rin naman itong matibay na ebidensya. Yung sinabi ni Secretary Remulla, naiintindihan ko, nang ibig niya lang niyang sabihin na tinuturing niyang suspect si Ms. Gretchen Barreto ay dahil siya'y pinalanganan ng whistleblower. I'm very confident na magkakaroon pa ng investigation at makikita na based dun sa sinabi ng whistleblower, wala siyang nakitang ginawa o wala siyang nakitang sinabi ni Ms. Gretchen Barreto. In other words, he did not witness anything. And his allegations against Ms. Barreto is based on a suspicion, spekulasyon na dapat involved siya dahil siya ay malapit kay Mr. Atong Ang. Tama ba yun? Ang spekulasyon ay hindi ebidensya. Nang tanungin ko kung ano ba ang ugnayan ni Barreto sa itinuturing ding suspect na si Atong Ang, sabi ng kaniyang abogado, They are business partners. And that's just it. They are business partners. Ibinunyag din ng kampo ni Barreto na may sumubok umanong mangikil kapalit ng pag-alis ng kanyang pangalan sa listahan ng mga dawit sa kaso. Sinasabi na just pay off. Na makipag-usap ka na, for your name, makipag-deal ka na. And you mentioned that you think that the whistleblower is part of this? I think he must have been. Dahil? Dahil the person who made the proposition was also connected to the whistleblower. Wala pa raw formal na sabina o summons mula sa Department of Justice na natatanggap ang kampo ni Gretchen Barreto. Gayunpaman tiniyak ng kampo niya na bukas sila sa investigasyon at handang makipagtulungan dahil wala raw silang tinatago. Posible anya nadadawit lang si Barreto dahil isa siyang investor at alpha member sa Isabong Operations. Bakit hindi yung mga ibang investors? Bakit yung mga ibang tao? Bakit si Ms. Gretchen? Kasi kilala siya at siguro mas pakikinggan yung whistleblower kung banggitin niya ang pangalan ni Ms. Gretchen Barreto. Remember, there were at least 3 Senate hearings and a Senate report was submitted in May of 2022, if I'm not mistaken. Bakit biglang lumabas doon? If there was really any involvement on the part of Ms. Barreto then, it would have surfaced noon pa. Bakit ngayon lang? Nananawagan si Barreto para sa patas at masusing investigasyon upang mabigyan ng hustisya ang mga nawawala. She prays for a result that will give justice to the Sabongeros and their families. Ang kanyang hope is that there is a thorough and objective investigation, and she shares the desire of the Sabongeros, their families, na magkaroon ng
closure dito at magkaroon ng just result. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras.